Again, be prepared for the second session this afternoon. So, I hope that you are full. Nabusog naman kayo sa merienda. Yan, thank you po sa pamerienda. And pakiawis mo yung mga upuan and we will start the next session of this conference or of this meeting. And ready na ba lahat? Ready na ulit tayo makinig sa discussion regarding the rightly dividing the word of truth. Natututo pa tayo? Natututo pa tayo? Amen. Amen. Ayan. So let us now continue, and again, let us call our speaker, Pastor Bobby. Okay, so, hello. Okay. Dali ko ulit yung ating face mask para buo po yung ating So, po tayong manalangin bago tayo magpasimula. Let's pray. Once again, Lord, muli, marami pong salamat po sa pagkakataon po ito sa aming kalawang session. Salamat po at sa magandang spirit ng mga kapastoran, ng mga kapatiran po dito po sa lugar na to. Salamat po, Panginoon, sa Landmark Bible Baptist Church, sa kanilang pastor, at mga kapatiran. Dalayan ko, Lord, kung meron pang mga pastors or mga preachers na pwede pong maaaring ang iba ay wala pa, pero dalayan ko, Panginoon, i-bless you po itong 2 araw po namin conference, Panginoon. At ang prayer ko, Panginoon, sa inyo, Lord, na inihiling na patuloy po, gabayan niyo po kami, Panginoon. At ang mga lesson po na may present po sa conference nito ay naway maging magpapala po sa bawat isa po, Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, yan po, na po. At, okay, so, rightly dividing the word of truth, the key to understanding your Bible. Po? Yan po yung ating pong pagtatalakay po ngayon. Po? Yun, okay. So, the basic timeline chart. Alam po ninyo, nung ako po'y bagong nagsisimula po rito, napakalaki pong naitulong dito sa akin, mga pastor. At siguro ganun din pong intalit sa inyo. Every time na kayo nag-aaral ng Biblia, lagi kayo may bond paper. Kaya dami bond paper na talaga mo rin. Every time na nagbabasa kayo ng Bible, meron kayong bond paper. Okay? Tapos gumuhit lang kayo lagi. Guhit lang. Isang guhit tayo. Okay? Ngayon, pag nagbabasa ka, ito, ang unang magandang, pinakamaganda na natutunan ko, every time na nagbabasa ko Bible, dito to. Dito to verse ito. Ganun eh. Because the Bible, by the way, Hebrews chapter 1 po. Hebrews chapter 1. Tingnan po natin. Bago po tayo tumang yan. Tingnan po natin. Hebrews chapter 1. Sabi ng ibang mga pastor, pare-paro lang yan, isa lang yan. Tingnan po natin. Hebrews chapter 1, verse number 1. By the way, ang Diyos po, hindi po siya nagbabago. Our God is a changing God. He is a changing God. Hindi po siya nagbabago sa kanyang character. Ang Diyos po ay hindi po nagbabago sa kanyang attributes, sa kanyang holiness. Okay? Sabi sa Hebrews 13:8, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Ano po yan? Ang ating Panginoon ay hindi po siya nagbabago sa kanyang pangako, hindi po siya nagbabago sa kanyang attributes, sa kanyang character. Pero I want you to know na ang Diyos po, yung kanyang dealing po sa tao, hindi po pare-pareho. Kailangan maunawaan po natin yan. Dahil pag hindi po natin nakita yung bagay po na yan, talagang magiging parang champurado yung iyong pagtuturo. Parang nalo-halo mo na lang lahat. Okay? Napakalaga po yan eh. Okay? Sabi sa Hebrews chapter 1, verse number 1, God, who at sundry times, pag tinignan nyo sa dictionary yung sundry, different. Okay? Different times. So, ang Bible po ay merong iba't ibang panahon. Sundry times. Just the basic definition ng sundry, tingnan mo lang sa dictionary. Okay? At tingnan mo yung salitang word na sundry. Okay? Makikita po nyo, different. Iba't iba. So, ibig sabihin, ang Diyos, sa iba't ibang panahon, God, who at sundry times, and in diverse manners,
Diverse, pag tinanong mo yung synonyms ng diverse sa dictionary, madali na lang Google mo na lang. Diverse, i-type mo na sa Google. Okay, meaning, o kaya synonyms. Makikita nyo para din, different. Okay, so ibig sabihin, ang Diyos, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang kaparaanan. Kasi niya, God, who at sundry times, and in diverse manners, spake in time past by the fathers, unto the fathers by the prophets. Ang Diyos, sa iba't ibang panahon, at sa iba't ibang pamamaraan, siya ay nangusap. Nag-reveal siya ng mga truths. So, isang mahalaga dito po sa rightly dividing the word of truth, na makita po natin, kailangan maunang-una po, ma-realize po natin na ang Diyos po, nung nag-reveal po siya ng truth, hindi po niya binigay ito at one time. Progressive po yung revelation ng Diyos. Pero ngayon, start na po yung revelation ng Diyos. Complete na po yung revelation ng Diyos Hindi po tayo mga Pentecostal na, Lord, speak unto me. Hindi na po nangungusap ang Panginoon. Hindi na po siya nag-reveal dahil kompleto na po. Pero, in process of time, from Noah, from Abraham, ang Diyos po ay unti-unti po ay nagbibigay dahan-dahan. Kailangan po, ito pong problema kailangan po, lahat po ng mga nag-aaral ng Biblia, whether pastor man siya o preacher o membro, dapat tanggapin mo na ang Diyos po ay hindi po niya inireveal ang kanyang salita sa isang bagsakan lang. Ito ang tanong ko. Pare-pareho lang yan. Ito, makinig ko kayo, pare-pareho lang yan. So, iisa lang yan. Kaya sabi ko nga makikita po natin, iba po yung revelation ng Panginoon sa panahon po natin, sa panahon po kay Paul, sa panahon po ng mga apostles, iba din po yung revelation. Hindi, yung nireveal ng Panginoon sa ating kapanahunan ngayon, hindi po alam yun ni Noah, hindi alam ni Moses. Ang problema, ito pong problema yung mga teaching dito sa New Testament na inireveal ng Panginoon, ikinakapit dito sa panahon na to, at yung mga teaching dito, katulad may mga teaching po sa Old Testament na hindi po applicable sa ating Panginoon. Ano po yung Sabbath? Meron pong instruction ng Panginoon, napakahabang panahon niya. Ang haba po ng istorya po ng yung mga offering ng animal sacrifice. Okay? Tapos, so tayo ngayon, wala na tayong animal sacrifices ngayon. Okay? Hindi po tayo nagdadala ng tupa. So kaya sabi ng isang pastor, isa lang yan, ang Diyos, hindi nagbabago. Isa lang yung pamamaraan ng Diyos kung paano niya ibigil ang tao. Mali ka doon. Bakit? Di sana nagdadala tayo ng tupa ngayon. Bakit hindi tayo nagdadala ng tupa? Okay? Bakit sa lumang tipan, inutos niya yun? So, ibig sabihin, tama yung Hebrews 1:1. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. So, ang Diyos, dahan-dahan nag-reveal po siya ng truth. Okay? Parang, stalagmite. Tama ba yung term ko? Sana tama. Correct ba yun? Stalagmite. Yung sa kuweba, yung nagbubong, stalagmite. Yun. Yun na yun. Yung patak nung one drop at a time, nag-create ng isang image na napakagandang parang bato lang. Maganda Pero nabuo yun, one drop at a time. One drop at a time. Ganun ang Diyos. Dahan-dahan, pinapatak niya, inire-reveal niya ang kanyang mga katotohanan sa mga tao sa Kanya. At bilang isang nag-aaral ng Biblia, dapat nakita mo yun. Dapat ma-observe mo yun. Mahalaga po yun. Dahil pag hindi mo na-observe yun, magiging halo-halo kaya maraming Kaya ang problema, dampot dito, dampot doon, dampot dito, apply doon. Which, yun po, at sinabi ko sa inyo, ang Bible parang puzzle. Pag hindi po natin na nakita yung bagay na yun, doon po nagkakaroon ng problema kung bakit nagkakaiba-ibang paniniwala po ng mga nagtuturo. Okay, napakalaga po ito So kapag every time na nagbabasa ako ng Bible, lagi kong, noong pong mga panahong bata pa ako, nung natutunan ko po ito, ang ginawa ko, lagi may bantay pero.
Tapos guguhit akong lapis. Saan ko lagi ako ng guguhit niya? Yan. Tapos every time nagbabasa ako, ilalagay ko siya dito. Dito to. Dito to. Ito dito to. Ito dito to. Dito to parang ito. Ganun lagi na ako. Then, pag nagbabasot ako, lagi ko hanggang sa na-develop, hanggang sa unti-unti. Makikita mo parang anong pagkakaiba ng isang nag-aaral ng rightly dividing? Kapag ka ikaw ay hindi mo nakita hindi mo talaga yung system ng Bible study mo, hindi mo gagamitin yung rightly dividing the word of truth. Para ka lang manok. Yung manok, yung nakikita lang niya, kung hanggang dito lang. Yung abot lang niya ng kanyang mata. Maliit lang yung portion na nakikita niya. Pero yung agila, the more na tumataas yung agila, lumalaki yung lahat ng nakikita niya. Amen. Paano ka nag-aaral ng Biblia? Katulad ng isang manok, maliit ang nakikita mo. O katulad ng isang agila, kita mo lahat. Yung kabuuan, yung revelation ng Diyos. Okay? So, portion by portion ka lang. Kung gusto mong lumipad na katulad ng agila na makita, kasi kitang-kita niya lahat eh. Kitang-kita mo lahat yung buong paligid eh. So, ito po yung advantage po kapag ka po, ito po yung system po yung paraan ng approach ng Bible study. Parang agila, nakikita mo lahat. Nakikita mo buong yung programa ng Diyos from Genesis 1:1 up to Revelation chapter 22. Up to the last chapter. Kita mo lahat ng buong ganun. Ito po yung blessing na masasabi kong blessing sa akin. Itong system ng approach ng 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So sa pag-aaral mo po ng Biblia, lagi pong, bagamat hindi naman tayo katoliko, nilalagay ko lagi yung cross sa gitna. Okay? Simbol ng kamatayan ng ating Panginoon. Bakit lagi? Every time na ako nagtuturo ng timeline, laging nilalagay ko sa gitna. Bakit? Dahil dapat ang sentro ng pag-aaral mo si Kristo. He must be the center of our studies. Siya dapat ang maging sentro ng ating pag-aaral. Kaya every time na nagbubuhin ako, laging nilalagay ko ng cross sa gitna. Para laging hindi mawala yung focus ko sa Panginoon. Kasi pwede kang mag-aaral na mawala yung focus mo sa Panginoon eh. Okay? So, the cross, the first symbol on the center of the church, signifies the crucifixion of the Lord Jesus Christ, which occurred about 2,000 years ago. So, lagi kong nilalagay yan. And then, pagkatapos, naglalagay ako ng Genesis 1:1. Okay? Genesis, Revelation 21, 22 po yan eh. Dapat supposed to be, no? Okay? So, anyway, Revelation 21, eternity na po yan. Okay? Papasok na po eternity. Hanggang Revelation na, no? Matapos po, no? So, ganyan ang ginagawa ko po. Every time naguguhit ako, so, pag nagbabasa ko ng Bible, ito. Bago nangyari yung cross na ito. Mahalaga ba yun? Makikita po ninyo bukas kung bakit napakalaga po yun na dapat pinapansin mo yung before the cross and after the cross. Pag hindi natin inobserve po yung bagay na yun, may problema, magkakaroon ng confusion talaga. At yan ang dahilan kung bakit maraming confusion na nagaganap among denominations. Because of that, napakalaga po yun. Kaya every time naguguhit ako, lalagyan ko ng cross, and then magbabasa na ako, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, nagbabasa na ako by verse. Okay? Hindi yan. So every time nagbabasa ako, pag may mga pangyari doon, napakalaga, significant na mayroon may sinabi ang Panginoon, lalagyan ko siya, dito to. Dito to. Dito to. So, hanggang sa dumating yung time na puno yung dati, maliit lang, hanggang sa every time. And then, pag magbabasa ako ng Bible, lagi akong may bond paper na walang sulat. Tapos, sulatan ko yan, kung mapupuno yan, hanggang sa makikita, mapupuno. And then, pag susunod mag-study ko, gano'n na naman ulit. Guguhin ako, naglalagin ko sa inyo. Dahil gusto ko, ang sabi dito sa Colossians, bakit napakalaga po si Kristo po sa pag-aaral po natin dito po sa ating timeline. Okay? Napakalaga po yan eh. Okay? Sabi po sa Colossians chapter 1, verse number 18, verse 17, 18.
And He is before all things, and by Him all things consist. And He is the head of the body, the church, who is the beginning of the firstborn from the dead, that in all things, I want you to note that po, that in all things, He might have the preeminence. Siya po dapat makakuha ng preeminence dito. Siya po ang dapat makakuha ng glory. Siya po dapat ang maitaas. Siya po dapat ang talagang hindi po yung tagapagturo, hindi po ang sino man ang dapat makakuha ng glory po sa oras ito. Ang walay mag-ating Panginoong Kristo. Sabi ni John the Baptist, He must increase, I must decrease. Amen? So yan po ang dapat ng ating pagtuturo. Babaw tayo, ang Panginoon dapat sa may taas. Kaya sa aking timeline, lagi ko pong ilalagay ang sentro, ang cross. Okay? And then another thing, na ilalagdag po natin, okay? Susunod, ang ilalagay ko dyan, yung rapture. Nasa Bible naman po yun. Yung word na rapture, wala po. So kapag ka nag-ano ka, saan mo ilalagay ang rapture? Pagka nag-timeline ka, gumagawa kong timeline. So ilalagay ko siya, of course, after the cross. Imposible namang ilagay mo yung rapture before the cross. Ibig sabihin, naganap na yung rapture. So, ibig sabihin, yan po, no? The next symbol is the catching out of the saints based on 1 Thessalonians 13 to 18, or the rapture of the church, the two arrows meeting in the clouds signify the rapture. The arrow going up indicates the resurrected bodies of the saved going up into the clouds to meet the Lord. The arrow coming down represents the Lord's descending from heaven to meet the saints. So, yan po yung susunod na ilalagay mo sa timeline mo. Yung cross, and then yung rapture, and then yung susunod, yung second coming. Tama? Yung pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? By the way, iba po yung rapture na kung saan sa pagbabalik ng ating Panginoon, ang kukunin niya yung mga saved, okay? Saved, born again believers, mga ligtas, and then, pagkatapos po ay meron pong second coming. Okay? Minsan po, doon po sa Palawan, may conference po, daming mga pastor. Sabi ko mga pastor, magbibigay ako sa inyo ng konting quiz. Naglagay ako lahat ng verses about sa pagbabalik ni Kristo. I think mga 50 verses about the coming of the Lord Jesus Christ. Saan yan yung mga verses na tumutukoy sa rapture? At saan yan yung mga verses na tumutukoy sa second coming? Dapat ma-identify mo yung mga verses na yun. Hindi po nakakita ka ng pangako na babalik si Kristo. Rapture agad ang nasa isip mo. Okay, so, kaya ganun ang gagawin mo. Ano yung mga verses na tumutukoy sa rapture? Nilalagay ko dyan. Dami. Ano yung mga verses na tumutukoy sa second coming? Dami po. All throughout Old Testament. Yan po ang pinakas. Central theme ng Bible, ng Old Testament. Yung pagbabalik ng ating Panginoon to establish a literal, physical, visible kingdom dito sa earth. Pagdating ng millennial kingdom. So, and then, of course, millennial kingdom. Or millennial kingdom. Millennial kingdom. So, yung millennium, 1,000 years. So, yan po yung ginagawa ko. Okay? The millennium. The fourth symbol, the crown, indicates the millennial kingdom. The period following the second coming is the millennium, also referred to as the kingdom age. During the millennium, the Lord Jesus Christ will reign on the earth. Following the millennium, the great white throne judgment will take place. So, yan po yung pinaka-basic. Pag gumuhit ka, cross, rapture, second coming, millennium. Ganun lang. Pag guhit ka po, guhit ka. Tapos, pag nakalagay na, then, pag nagbabasa ka ng verse, ito yung panahon ng before the cross to. Ito yung panahon ng rapture. Pagdating ng rapture, ito yung panahon sa second coming. Ito yung sa panahon ng millennium. Makikita ninyo, simple lang, hindi po mahirap actually po pag-aralan ng Biblia. Okay? Hindi po mahirap. Ang problema po, it is hard to believe. Ang problema, pinaniniwalaan mo ba yung mga talatang yan? Okay? So, now, eto tanong. Okay? Where am I located on this timeline? Nasaan ka dyan? Kung ikaw tatanungin, nasaan ka? Nandiyan ka ba sa before the cross? Yung mga Sabadista,
ang talata na nilang inaano sa panag sila, before the cross pa rin eh. Bakit? May sabat pa rin sila. Tama? May mga dietary law sila. So, saan ka? Napakalaga po yung katanungan nila eh. Where am I located on this timeline? Nasaan ka dyan? Okay? Malaking katanungan po yan eh. It's either ikaw ba ay nasa Old Testament o nandito ka, tayo po ay nandito dyan. We're close. Okay? Wala po tayo po dyan sa bagay po na yan. So, napakalaga po yan. Ikaw ba ay balikan natin po yan. Ikaw ba ay nasa Old Testament pa? O ikaw ba ay nasa tribulation na? May nagtuturo ngayon, tribulation period na kayo. Meron na. So, nasaan ka? Mahalaga po yung tanong na yun. Where am I located? Nasaan ka dyan sa timeline yan? Nasa Old Testament pa ba? Nandiyan ka pa ba nandiyan ka sa tribulation? Okay? O nandiyan ka sa panahon ng earthly ministry ni Kristo? Anong point mo, Pastor? Ministry ni earthly? Yung mga Pentecostal, hanggang ngayon, dahil naman ng Kristo, may ministry. Okay? O kaya nga tanong ko, nasaan ka dyan? Nandiyan ka ba sa panahon ng ministry ni Kristo? Nasa panahon ka ba ng Old Testament? O nasa panahon ka ng Acts period? Tignan nyo, Acts period, Acts 2:38. Pag hindi mo po, ito po eh, hindi natin po kailangan interpret ang Bible according to our own understanding. Just believe kung ano yung sinasabi ng, ganun po ako, ganun po ang sense po ng rightly dividing word of truth. Just believe kung ano sinasabi. Acts 2:38. Ang sabi sa Acts 2:38, hindi po ako gumagamit ng Greek at saka Hebrew at anumang mga komentary kundi aside po dyan sa Acts 2:38. Ito po yung kinukod po ng mga Pentecostal ng mga oneness eh. Hindi ba alam? Ito yung verse nila, paborito verse nila. Ito yung plan of salvation nila. Acts 2:38. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Christ, Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ang dami pong bagay yan. Ngayon, itong tanong ko, nasaan ba yan? Saan sa timeline yan? Mahalaga po yun. Okay? During Acts period. Okay? So, ikaw ba ay nasa Acts period pa ba? Okay? Bukas po ay ipapakita ko po sa inyo na Acts period po, yan po ay tinatawag natin transition period. At maliwanag makikita nyo na ang Diyos po ay hindi po kasi nung nireject po ng Israel yung Messiah nila na yung programa ng Panginoon sa Israel, nung sila po ay unti-unting sinet aside ng Diyos at nag-focus po sa Gentiles, hindi po dahan-dahan, hindi po bigla po yun, dahan-dahan po. At yan po yung Acts period. Okay? At lahat po ng mga kulto, nandiyan po kanilang doktrina. Mostly, nandiyan po yung kanilang doktrina sa Book of Acts. Nasa po ang doktrina natin? Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Nasa ang doktrina natin? Romans chapter 5, verse number 1. Amen? Makita niyo ang doktrina natin? Nasa po ulit Ephesians? Amen. Nakita niyo po ito? Why Acts is a history book, it's a transition book. Bukas po, explain ko po sa inyo. So, nasaan ka ba dyan sa timeline na yan? Ikaw ba ay before the cross? Ikaw ba ay nasa panahon ng earthly ministry ni Kristo? Ikaw ba ay nasa Acts period? Ikaw ba ay nasa tribulation? Ikaw ba ngayon ay nasa kingdom age? Pero po ngayon, mga paniniwala. Baptist po ang paniniwala nila, ano na ngayon? Millennial age. 1,000 years na nagre-reign na daw si Kristo ngayon. Meron po. Wala pong second coming po sila. Baptist po yan. Okay? So napakalaga po talaga po itong yung 2 Timothy 2:15. O ikaw ba ay nasa church age period? Andito po tayo eh. We're very close. We're very close to the rapture. Any moment from now, pwedeng mangyari ang rapture. Nandiyan po tayo sa timeline. We are close. We're very close. Diyan po, no? Wala tayo sa before the cross. Wala tayo sa after the cross ng konti, yung Acts period. Kung dinadam po tayo sa church age period, wala po tayo.
By the way, pagkatapos ng rapture, tribulation period. Wala po tayo doon. At hindi po tayo papasok doon. Amen? Okay? So, napakalaga po ito, mga minamahal. Ito pong bagay po na to na akin pong itinuturo. So, okay. Bibigay po ako ng mag-change po ako ng PowerPoint po, no? Sandali po. Meron na to. Okay, Okay. Maaari po dito po sa ito pa yung magiging concluding ko ngayon. Yung magiging conclusion ko ngayong hapon. So, at bukas po ay pwede po tayong mag-aral po. At sa biyaya ng Panginoon ay yun lang po ang aming pong system. Mag-aral po tayo ng Biblia. Yan po ang i-encourage namin ng mga pastor na marami pa tayong dapat pag-aralan sa Biblia. Now, kanina po ay yung ating introduction kanina, itong 2 Timothy 2:15 ay napakalaga po yan. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed. Kanina po ay diniscuss natin yung mandate, the mandate, yung study. Okay? Yan po yung mandato ng Diyos. Kaya wala po dapat excuse ang sino man sa atin na mga mananampalataya ni Kristo na hindi dapat mag-aral. Kahit po tayo ay may trabaho, kahit na ano man ang iyong profession sa buhay, we are commanded by God to study His Word. Study, sabi ng Bible. Especially po, mga pastor, napakalaga po yun. Okay? Study. Yan po yung mandato ng Diyos. Pangalawa, the motive. Anong motibo mo? Maging ka? Maging big siya? Ang sabi ng Bible, approve unto God. Okay, yan po yung ating pong motibo. Maging approve tayo sa Diyos. Mag-aaral ako hindi para sa tao, mag-aaral ako para sa Diyos. Ang pinaka-main, ang bottom line ng aking pag-aaral ay ang Diyos ang mapuri. Malugod. Ito ang kalooban ng Diyos. Approve unto God. And then, inalakay natin kanina, yung the method. Ang tamang method ng paraan ng pag-aaral ng Biblia is by rightly dividing the word of truth. So ngayon po, magbibigay po ako sa inyo ng isang, I know, marahil ang iba sa inyo ay mag-relate dito, pero bear with us, bear with me, at katulad sinabi ko sa inyo po, mga talata po ito ng Biblia, hindi po natin po ito, ang Biblia po, hayaan po natin magsalita po dito po sa oras po ito. Sa Galatians chapter 1 po, buksan po natin muna po Galatians chapter 1. Galatians chapter 1, verse number 11. Yan po nyo. Galatians chapter 1, verse number 11. Kasi dito po ay nagkaroon ng konting problema ang Galatian Church. Okay? Kaya, mapapansin ninyo yung verse 11, but I certify you. Sa ating panahon ngayon, yung salitang certify, alam natin yan. Pagka ikaw ay kukuha ng mga dokumento na kailangan para ito'y maging valid, merong certification ng barangay, tama? Certification ng preschool, alam natin, puro na certification. Ibig sabihin, valid. Tama? Valid na dokumento. Ang sabi ni Paul, but I certify you, brethren. Wow. Ano itong matibay na dokumento na kanyang pinipresent? But I certify you, brethren, that the gospel, so ang isip po dito, gospel. That the gospel, okay, which was preached of me, guhitan niyo po to, is not after men. Tingnan po niyo.
yung ebanghelyo na ipinangaral sa kanya ay hindi galing sa tao. Nais ko maunawaan po niya, diniin po ni Pablo yan. The gospel which was preached of me is not after men, for I neither receive it. Hindi galing sa tao yung ebanghelyo na kanyang natanggap. At hindi niya ito natanggap kanino man. Ano pa po? Watch. Tatlong bagay yung certification dito eh. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man, neither I receive it, neither was I taught it. Tatlong dokumento yung pinipresent po ni Pablo na yung ebanghelyo na kanyang natanggap, mahalaga po ito eh, ay hindi po galing sa tao, hindi po niya na ito narinig sa tao, walang nagbigay sa kanya nito, at walang nagturo sa kanya nito. Yung ebanghelyo na natanggap. Kanino yung natanong ito eh? Kanino niya natanggap? Kung hindi galing sa tao, walang nagturo sa kanya nito, na ibang tao, hindi galing sa tao, hindi niya nagturo sa ibang tao, kanino niya natanggap? Watch, verse 15. For I neither received it of men, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. So yung ebanghelyo na tinanggap ni Pablo ay direct revelation ni Kristo. Ngayon, itong tanong ko sa inyo. Sino bang naunang nakakilala sa Panginoon? Si Apostol Pedro o si Apostol Paul? Apostol Pedro, tama? Mahalaga po ito, itong tanong ko eh. Sino unang nakakilala sa ating Panginoon? Wala pa si Apostol Pablo nung panahon wala pa si Pablo nung panahon nagmi-ministry po yung 12 apostles eh. Tama? Wala pa. Sa Acts 9 pa lang siya nakakilala sa Panginoon eh. So, ibig sabihin, after the cross na si Pablo. Before the cross, prior to the cross, bago namatay si Kristo, ang kasama na ni Kristo, yung 12 apostol. Tama? At yung 12 apostol, Matthew chapter 10, wala pa si Pablo dito ha. Babalik po tayo sa Galatians. Mahalaga po ito pong ipo-point out ko po sa inyo, mga kapatid. Matthew chapter 10. Sa Matthew chapter 10, nangangaral na yung 12 apostles eh. Yung 12 alagad ng Panginoon, nangangaral na sila ng Ebanghelyo. Tingnan po nyo. Okay? This, verse 5. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritan enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as you go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. Okay, so, bago pa lang si Pablo, na dati ang pangalan niya ay Saul, persecutor nga siya. Tama? Sa Acts chapter 8. So, prior po na save si Apostol Pablo, nauna, of course, ang mga apostol, yung 12 apostles. Nangaral po sila eh. Nangangaral na po sila before the cross. Okay? Ay nangangaral na sila hanggang after the cross. Sa buong Acts, nangangaral na si Pedro, nangangaral sa Acts chapter 2, Acts chapter 3, Acts chapter 4, hanggang Acts chapter 5. Makikita natin siya, Apostol Pedro, nangangaral eh. Okay? Etong tanong. Tanong na para mag-trigger sa ating kaisipan. Kung itong mga apostol ni Kristo na 12 apostles ay nangangaral na ng Ebanghelyo, okay, balik tayo sa Galatians. Ipinurot ko muna sa inyo, which alam ko, agree kayo, na bago pa lang na-save si Pablo, nangangaral na yung 12 apostles. Tama po ba? Inaman na sila sa Matthew chapter 10, di pa namamatay si Kristo. Eto tanong ko, balik tayo sa Galatians. May tatanong po ako sa inyo na itong katanungan ito ay para mag-trigger po sa ating kaisipan. Okay, para mag-isip po tayo. Sabi ni Pablo, But I certify you, brethren, yung binasa natin verse 11, that the gospel which was preached of me, yung ebanghelyo na ipinangaral sa kanya, is not after man. Aliwanag po yan, ha? For I neither receive it, hindi niya natanggap sa tao, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Ito ang tanong, para mag-isip po kayo. Wala pa siya po sa Pablo, ha?
nangangaral na yung mga apostol ng Panginoon ng Ebanghelyo. Ito ang tanong ko. Bakit kailangan pa ng Panginoon na i-reveal ng Panginoon yung Ebanghelyo kay Pablo? Samantalang, pwede naman siya turuan ni Pedro. Okay, para at least, amen. Okay? Okay? Bakit kinakailangan pa si Kristo ang direct na mag-reveal sa kanya ng Ebanghelyo samantalang sa Acts, tinan niyo, chapter 9, tinan mo niyo, Acts 9. Nung nasave po si Pablo sa Acts 9, piniresent na siya ni Ananias eh. Tama? Tinan mo Acts 9. Okay? Acts chapter 9. Sa verse 13, nung kinausap ng Panginoon si Ananias para puntahan si Saul. Okay? Ay, sabi ni Ananias, then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem. Kasi, di ba, sa Acts 9, pinapupunta ng Panginoon si Ananias, pumunta niya si Saul. Sabi ni Ananias, Panginoon, kilala ko yan. Kung anong ginagawa niya sa mga mananampalataya, pinapakulong niya, pinapapatay niya. Pero sabi ng Panginoon, sabi niya, and here he hath authority from the chief priest to bind all that call on thy name. But the Lord said unto him, go thy way, punta mo siya. For he is a chosen vessel unto me to bear my name. So, makikita natin, and then tinin niyo sa verse 19, pagkatapos po niyan. Okay? Dinala siya ni Ananias, tinin niyo, verse 19, pagkatapos po siyang nabaptize, verse 18, nabaptize po siya, Apostol Pablo. And immediately there fell from his eyes as it had been scales as he received sight, forthwith and arose and was baptized. Si Paul. And when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples. So nakasama po ni Pablo po yung mga disciples. Kaya tanong ko sa inyo, nakasama naman pala niya si Pedro. Nakasama pala niya yung mga alagad ng ating Panginoon. Bakit kinakailangan pa? Hindi ko po tanong bakit kinakailangan pa mag-reveal ang Panginoon, i-reveal sa Kanya ang Ebanghelyo na pwede naman niyang matutunan, ituro kay Pedro. Kasi nangangaral siya Apostol Pedro eh. Okay? So, kailangan para magkaroon tayo ng kaisipan na ano, di ba? Nangangaral na sila Apostol Pedro eh. Yung 12 apostles eh. Nangangaral na sila ng Ebanghelyo eh. Pero sabi niya sa Galatians, yung Ebanghelyo na pinapangaral ito sa Pablo, hindi niya natanggap sa tao. Liwanag ko na, hindi niya na-receive at hindi niya natutunan kanino man. So bakit kinakailangan pang mag-reveal ang Panginoon kay Apostol Pablo, samantalang pwede naman niyang kinusin ang mga apostol na ituro sa kanya? Okay, so yan po yung tanong. No? Ito po yung pangalawang katanungan. Baka, yung Ebanghelyo na inireveal ng Panginoon kay Apostol Pablo, kung bakit hindi po kailangan si Apostol Pedro ang magturo, baka kasi iba yung Ebanghelyo tinuro ng Panginoon. Okay? Kasi kung yung Ebanghelyo na ipinangaral po nila ng 12 apostles, iyon din naman ang ituturo ni Apostol Pablo, hindi na kailangang bumaba pa ni Kristo at para i-reveal sa kanya yun. Tama po ba? Pwede namang kinusi niya sa Apostol Pedro. Ituro mo yung natutunan niyo sa akin. Ituro mo sa kanya. So, maliwanag po dito, mga minamahal, na isang kaisipan na kung may inireveal ang Panginoon kay Apostol Pablo ng Ebanghelyo, merong clue na itong Ebanghelyo na to ay iba doon sa Ebanghelyo na ipinangaral ng mga apostol. Malaking bagay po yan. Tingnan po natin. Okay? Sa Bible po, Romans chapter 2 verse 16. Buksan po natin sa Romans 2:16.
Romans chapter 2, verse number 16. Sabi po sa Romans chapter 2 and verse number 16, in the day when God shall judge the secrets of man by Jesus Christ, according to, pinapo niya sa tang, my gospel. Kung medyo isang verse lang ang mababasa mong ganyan, medyo hindi mo kahit na hindi mo masyadong pasilin. Parang, my gospel. Pwede rin sabihin natin, ebanghelyo natin. Okay. Pero itong tanong ko ganito po ang nagbabasa. Isang beses lang bang binanggit ni Pablo, inaangkin niya yung ebanghelyo na sinabi niyang my. Romans 2:16, Romans 16:25. Inulit po niya Ibig sabihin, sa Bible po, pagka 2 o 3 beses na inuulit-ulit, parang ganito. Pag meron kang gustong i-emphasize sa anak mo, inuulit-ulit mo Tama? Right. Dahil meron kang gustong ituro sa kanya Ibig sabihin, pag inuulit-ulit yung isang term, may emphasis na itinuturo sa atin doon. Tama? So, Romans 2:16, sinabi niya, my gospel. Romans 16:25, now to him that is of power to establish you, according to my gospel. 2 beses na. Hindi na coincidence to. Hindi lang ito nagkataon. 2 beses na Romans 2:16, Romans 16:25, inaangkin ni Apostol Pablo itong ebanghelyo nito na my gospel. Pangatlo, inulit-ulit niya 1 Timothy 2:8. 1 Timothy chapter 2 verse number 8. 1 Timothy chapter 2 verse number 8. Okay? 2 Timothy, I'm sorry po. 2 Timothy chapter 2 verse 8. Sabi 2 Timothy 2:8, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Mga kapatid, 3 beses niya nang binanggit. Ibig sabihin, pansinin natin yun. Ibig sabihin, may ini-emphasis daw si Pablo. Kung isang beses lang, pwede natin ignore Diba? 3 beses. Mahalaga yun. Ibig sabihin, importante yun. Dapat pansinin natin. Bakit itong ebanghelyo na to na tinuturo ni Apostol Pablo ay my gospel. My gospel. Balik po tayo sa Galatians. Yun po ang sasagot doon sa katanungan natin kanina. Bakit kinakailangan pa, pwede naman niyang matutunan, balik tayo sa Galatians chapter 1. Bakit kinakailangan pang si Kristo ang magturo nito, pwede naman niyang matutunan ito, Apostol Pedro. Pwede naman ituro ito ng 12 Apostles. Balikan natin yung Galatians chapter 1. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after men, mahalaga po yan, nakaguhin po sa Bible yan, for I neither receive it, okay, of men, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Alam niyo kung bakit po? Ito pong revelation na to ng Panginoon kay Apostol Pablo na gospel, kaya sinabi niyang my gospel, dahil ito po yung ebanghelyo na nire-reveal ng Panginoon kay Apostol Pablo na hindi niya na-reveal sa 12 apostol. Kaya inaangkin niyang may gospel dahil sa kanya lang nire-reveal to. Okay? Yun lang ang logical conclusion na pwede kong makita po rito sa 3 bagay na paulit-ulit ang pinanggit. So, meron pong ebanghelyo na itinuturo po. Sabi ng iba, itinataas daw namin si Apostol Pablo, hindi po. Every time na binabasa natin yung sinasabi ng Apostol Pablo, galing sa Panginoon yun. Vice versa, ang Panginoon ang talagang tinataas natin dito. Okay, now, so ibig sabihin, meron pong revelation ang Panginoon kay Apostol Pablo na gospel, nakakaiba sa gospel po na inireveal ng Panginoon sa 12 apostol.
Okay? So, yun po yung ating pong ano po. So, yung pong gospel, ano ba yung gospel na itinuturo ng mga 12 apostles? Matthew chapter 4, verse 23. Matthew chapter 4, verse 23. Matthew chapter 4, verse 23. And Jesus went about all Galilee, preaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Pastor, anong ebanghelyo ang tinuturo mo? Sabi ng pastor doon sa Cavite, ebanghelyo ng the gospel of the kingdom. Delikado tayo dyan. Okay? Mamaya po, makikita po natin po. Anong gospel po? Napakalaga po kasi yung gospel. By the way, basic definition ng gospel, good news. Yun yung pinaka-basic definition ng gospel. Mabuting balita. Pero itong tanong, anong mabuting balita ang dapat ituro mo sa tao ngayon? Dahil yung gospel of the kingdom, mabuting balita din yun eh. Okay? Yun ba yung mabuting balita na ituturo natin sa mga tao? Yung ebanghelyo ng kaharian? O ito, Acts chapter 20. Acts chapter 20, verse 24. Acts chapter 20, verse 24. Tingnan po natin, ha? Acts chapter 20, verse 24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry, I want you to notice, tingnan po niyo, and the ministry which I have received of the Lord. Ano yung natanggap niya sa ating panahon? Hindi niya natanggap ito sa tao, hindi niya natanggap na kanino man, hindi niya natutunan sa ibang tao. Okay, sabi niya, I have received of the Lord Jesus Christ to testify the gospel of the grace of God. Ang liwanag po, hindi po gospel of the kingdom. Amen. So yung nireveal ng Panginoon kay Apostol Pablo po ay the gospel of the grace of God. Amen. Eh bakit hindi na ipagpatuloy yung pangangaral ng gospel of the kingdom? Bukas po natin i-discussion. Sabi ni Pastor, binibitin mo kami. Alam niyo, kumbaga, para hindi magsawa yung tao sa pagkain. Masarap, hindi sila binubusog. Para alam natin kasi pagka pinakain mo na, binusog mo na, anday pa, kain na kayo. Busog na ako, ayaw na. Amen? So, bukas po, ay tatalakayin po natin yan. Bakit po yung ebanghelyo ng kaharian, hindi yun yung ebanghelyo na ipinangaral ng Apostol Pablo. Okay? At papansinin po natin po. So, meron pong ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Meron pong nag-post po sa Facebook. Siguro baka bukas magkaroon ako ng pagkakataon ipakita ko. Sinend ko po yun. Sikat po siya na sobrang graced po ito, the Baptist. Sabi niya, meron nang tuturo, alam ko kung sino ang pinapatukoy niya dun eh. Alam ko kami yun. Meron nang tuturo na lumilibot daw sa Pilipinas, nagkakandak ng conference na nagtuturo ng iba't ibang ebanghelyo. Sabi niya, huwag kayong maniwala doon. Okay. Kailangan yung mga tao na yun ay dapat mag-repent. Bukas po, papakita ko sa inyo yung post na yun. Okay? Mag-change ako ng pahuli ko. Nakarecord kasi. Nakarecord ka ko yung video. Bukas na. Ano ba balik kayo? Amen. So, ngayon, nakita natin maliwanag na very logical and very biblical na merong ebanghelyo na nireveal ang Panginoon sa 12 apostles at merong nireveal ng Panginoon kay Apostol Pablo. Wala po tayong binabago, ito po yung system po namin. Hindi po natin babaguhin yung verse. Hindi po natin iibahin yung pagkasabi ng verse. Ang kailangan lang, paniwalaan natin yun. Paniwalaan ko, merong gospel of the kingdom.
pinapaniwalaan ko may gospel of the grace of God. Kaya lang, ang pagkakaiba ko, inilalagay ko sa kung saan dapat nakalagay. Okay? Napakalaga po yun. Katulad sinabi siya, pasin. Ilagay mo siya kung saan dapat nakalagay. Dahil pag inilagay mo yung gospel of the kingdom sa panahon natin yun, delikado tayo. Jehovah's Witness, labas mo. Ano nila pinapakaroon? Kaharian eh. Sabi nung, tungkol sa kaharian, namamanahin dito sa lupa, nakakita ko talaga kayo, Jehovah's Witness. Sabi ko, anong mahalaga? Yung kaharian o yung hari? Sabi ko, anong mahalagang ituro? Yung kaharian o yung hari? Hindi magiging kaharian niya kung walang hari. Pero kahit walang kaharian, pag may hari, talagang may kaharian yan. Kaya ang tinawag na hari, may kaharian yan. So sabi ko, ang pinakamahalagang pangaral, hindi yung kaharian, yung hari. Nung kaharian na yun. Yun ang mahalaga. Now anyway, so merong gospel of the kingdom. Balik po tayo sa Matthew chapter 4. Tingnan po ninyo yung kasama po sa gospel of the kingdom. Kapag ka po, sinabi mo, Pastor, isa lang yan, katulad nung nag-post na yun. Isa lang yung ibanghelyo. Yan din yung ibanghelyo na itinuturo kay Apostol Pablo. May problema po tayo dyan. Bakit po? Matthew chapter 4. Sige, balik po tayo sa Matthew chapter 4. Balikan natin, ha? Tingnan po natin. Verse 23. Si Kristo po ito, ha? And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues. Okay? Watch. And preaching the gospel of the kingdom. Tama? Hindi pa tapos eh. Pag pinangaral mo yung gospel of the kingdom, ano ba? And healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Sabi ko doon sa isang pastor ng Baptist, kung ang ibanghelyo ng karin na pinapagaran, dapat nag-healing ka rin. Kasama yun eh. So bakit hindi kayo nagpupulsig katulad ng mga Pentecostal? Bakit hindi kayo nagpupulsig? Kasi bakit wala tayong ministry ganun? Kasama yun sa gospel of the kingdom eh. Ipupulog ko po sa inyo. Hindi lang nagkataon lang po yung verse na yan. Tingnan nyo, Matthew chapter 10. Balik po tayo Matthew chapter 10. Ipupulog ko po sa inyo ha. Nung inutusan ng Panginoon yung 12 apostles, sa verse 5, these 12 Jesus, yung 12, sent forth and commanded them. Okay, so inutusan sila. Verse 7, and as you go, preach saying, the kingdom of heaven, that's the gospel of the kingdom, is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely have received, freely give. Maliwanag na maliwanag talaga na kapag ipinangaral ng gospel of the kingdom, kasama po yung healing ministry. So, okay? So, ano pa po? Para kanino itong gospel of the kingdom? Yan. Malagang tanong po yan eh. Yung pangangaral ng gospel of the kingdom, para kanino po? Balik tayo sa Matthew chapter 10. Verse 5. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles. So, hindi para sa mga itin to. And into any city of the Samaritan, enter ye not. So, pinagbabawalan sila ng Panginoon. Meron lang specific na mga tao para ito sa kanila. Kanino? Verse 6. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. So, para sa nation Israel po itong gospel of the kingdom. Okay? So, kaya, itong gospel of the kingdom na ito, mga minamahal, okay? Nauna ako sa PowerPoint ko. Masyado ko na-excite. Okay. So, yan yung 12 apostles. Nauna ko yun. Inunahan ko yung PowerPoint ko. Okay? Si Peter ang parang sabihin natin, pinaka-leader ng 12 apostles. At tingin nyo sa Galatians chapter 2. Ipapakita pa natin. Papatunayan ko pa po ng verse na iba yung ibanghelyo na ipinagkatiwala ng Panginoon kay Pedro at sa 12. At iba yung ibanghelyo na ipinagkatiwala ng Panginoon kay Pablo. Galatians chapter 2. Galatians chapter 2 po. Ang sabi po sa Galatians chapter 2, verse 7 to 9. Okay?
Watch. Yung bang utos ng Panginoon sa Matthew chapter 10, balikan natin ulit para bago natin basahin yung Galatians chapter 2. Matthew chapter 10 muna tayo. Balik po tayo ulit sa Matthew chapter 10. Itong Matthew chapter 10, kung papasinin nyo, hindi pa namamatay si Kristo rito. Tama po ba? Hindi pa namamatay si Kristo rito. Pero anong command ng Panginoon sa kanila? Balikan natin. Verse 5. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritan enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Plain, napakasimple po ng command ng Panginoon sa 12 apostol. Go to the lost sheep of the house of Israel, at ipangaral niyo sa kanila ang ebanghelyo ng kaharian. Now, ang tanong, after the death of Christ, after na si Kristo nag-resurrect, after na si Kristo nag-ascend, hanggang ng panahon ni Apostol Pablo, tinutupad pa ba ito ng mga apostol? Yung command na yan, yes. Galatians chapter 2. Watch, Galatians chapter 2. Ito, tapos na po yung nagmi-ministry na po si Apostol Pablo dito. So, ang haba po yan. From Matthew chapter 10, pag inanong mo yung history niya, from Matthew chapter 10 hanggang sa Galatians, mahaba na yan. Nakasaysayan. Kaya ang tanong ngayon, dun ba sa Matthew chapter 10, nung sinamulan, pinutusan ng Panginoon yung 12 apostles, hanggang doon kay Apostol Pablo, sinusunod pa rin ba ng mga apostol itong utos ng Panginoon sa Matthew 10? Yes. Galatians chapter 2. Verse number 7. But contrariwise. Tinan po niyo yung root word ng contrariwise. Contra. Pagka po kontra, anong naisip pag kontra? Magkasalungan, di ba? Magkakontra. Hindi magkapareho. Tama? Marami tayong pwedeng isipin na synonyms eh. Okay? Contrariwise. Nandun yung word na kontra. Okay? Contrariwise, watch. When they saw that the gospel of the uncircumcision, sa Bible po, pag sinabi po uncircumcision, bukas po yan ang discuss po. Yan po yung mga Gentiles. We're called uncircumcision. Sabi yan, that the gospel of the uncircumcision, sabi ni Paul, was committed unto me, kinumit ng Panginoon yung ebanghelyo ng uncircumcision kay Apostol Pablo. Watch. As the gospel of the circumcision was unto Peter. Maliwanag po talaga. Meron pong ikinumit na ebanghelyo kay Apostol Pablo, at itong ebanghelyo na to na kinumit ng Panginoon kay Apostol Pablo para sa Gentiles, para sa circumcision. Pero yung ebanghelyo na ikinumit ng Panginoon dito kay Peter para sa mga circumcision. Verse 8, For he that wrought effectually in Peter to the apostleship of the circumcision, the same was mighty in me toward the Gentiles. Mapapansin nyo, merong distinction. Yung ministry ni Apostol Pedro ay para sa circumcision. Yung ministry po ni Apostol Pablo para sa mga Gentiles. Verse 9. And when James, Cephas, and John, part ito ng 12 apostles, tama? Who seemed to be the pillars, perceived that the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship, and that we, si Pastor Pablo, kasama si Barnabas, that we should go unto the hidden. Sino yun? Yung mga Gentiles. And they, sino yun? Si Cephas, si James, at saka si John. Para kanino? And they unto the circumcision. So hanggang sa book of Galatians, sinusunod pa rin nila yung Matthew chapter 10. Yung ministry nila para sa Hudyo. At ang preaching nila, the gospel of the kingdom. Pero yung ministry na po sa Pablo, sa Gentiles. Okay? At napakalaga po yun. So makikita natin talaga, meron pong tinatawag po tayo, the gospel of the kingdom, the gospel of the grace of God. Okay, punto po si Apostol Pablo, si Paul, yung pong kinumit ng Panginoon kay Apostol Peter at yung 12, gospel of the circumcision. Yung kinumit po ng Panginoon na gospel po ay
the gospel of the uncircumcision. Maliwanag na maliwanag po yan. Okay? Yung gospel of the circumcision, yan po ay gospel of the kingdom. Ito pong gospel of the uncircumcision, tinawag ni Paul na my gospel. Yan po yung talatang tinalakay po natin kanina. Ito po yung gospel of the grace of God. Okay, may ipapakita po po ko sa inyo. Hanapin ko muna po. Hindi ko na ilagay po dyan yung verse. Okay? I hope na makita ko po yun. Tingnan mo po muna po Pastor, baka alam mo ito, Pastor. Di ako, memory ko nag-lapse ng konti. Nung sinabihan ng Panginoon tungkol si Pedro, sabi ni Kristo kay Pedro, sa mga 12 na kayo mamamatay, na-rejoke siya ni Peter. Okay lang tayo? No, hindi. Okay. I hope na, sige po. Okay, help me out. Medyo hindi ko na isama po dito. Medyo na-spark lang sa mind ko ngayon. Okay. Sana makakita ko po. Okay, sige po. Sandali po asan ba yung aking kapatid? Yan po yung concordance ko Ito. Amen. Matthew chapter 16. Ikwitin niyo muna po yung Matthew 16 po. Takbo muna tayo sa gospel of the grace of God. Ano ba yung gospel of the grace of God? 1 Corinthians 15. Ito po yung gospel of the grace of God. 1 Corinthians 15 po. Siguro lahat tayo mag-a-agree na ito yung gospel of the grace of God. 1 Corinthians 15. Babasahin ko po. 1 Corinthians 15, 1 to 4. This is the gospel of the grace of God. Verse 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Who is declaring the gospel? Makikita natin ano itong gospel na ito. Of course, ang Acts 20:24, yan yung gospel of the grace of God. Sabi niya, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Ito na po, verse 3. For I delivered unto you first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. So, agree ba tayo na yung ebanghelyo po ay ito po yung pagkapatay, pagkalibing, at pagkabuhay ng mugili ni Kristo? Agree po ba tayo lang yan? Okay. Baka kasi may alam pa kayo ibang ebanghelyo Okay? So, agree po tayo dito na yung gospel of the grace of God na sinasabi ni Apostol Pablo, ito po ay the death, how that Christ died for our sins, and He was buried, and He rose again the third day. Yan po yung the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation. Yung ebanghelyo na ipinapangaral natin ngayon, hindi yung ebanghelyo ng kaharian, kundi yung ebanghelyo ng biyaya ng Panginoon na si Kristo ay namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. Ngayon, itong tanong ko, ito ba yung ebanghelyo na nireveal ng Panginoon sa 12? Yeah. Now, kailangan meron tayong proof. Ang dami na natin pinakita ka na. Dadagdagan po natin. Matthew chapter 16. Matthew chapter 16. Verse 21. Okay? Watch po. Watch the verse. From that time forth, began. Maganda yun. Bilugan niyo po yung began Ako, nilagyan ko ng kulay Began Jesus to show unto His disciples, what? How that He must suffer, how that He must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day. Sinabi ng Panginoon sa kanyang 12 alagad ng kanyang 12 agad, sinabi niya na siya ay mamamatay at mabubuhay na maguli. Sabi niya sa verse, liwanag po niya sa verse 21. Sabi niya, He began Jesus to show unto His disciples how that He must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day.
Pansinin nyo naging reaction ni Peter. Verse 22. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. Sabi niya, Apostol Pedro, Panginoon, hindi pwede, hindi mangyayari yan. Ito ang tanong ko, doon sa, harap ko na ako sa mic. Ito ang tanong ko sa iyo, Pastor. Yan. Kung talagang iisa ebanghelyo, yung ebanghelyo na sinasabi ni Apostol Pablo, na the death, burial, and resurrection, nung sinasabi ni Kristo sa 12, na ako'y mamamatay at muling mabubuhay, bakit siya ni Pedro? Hindi nangyayari yan. Hindi niya alam. Nakita nyo? Sabi niya, then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. So maliwanag na maliwanag, mga minamahal, na yung pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na mabuli ni Kristo. Kaya nga, kahit na anong sinasabi na nag-resurrect eh. Tama? Ayaw pa nila maniwala nga eh. Si Thomas ka eh, absinero kasi eh. Bumangon na siya eh. Sinasabi na eh, hindi! Eh yun yung gospel natin ngayon eh. Yeah. The death, the burial, and resurrection. Pero prior to the cross, hindi nila alam. So kung yung ebanghelyo na ipinapangaral natin ngayon, pareho sa ipinapangaral ng 12, bakit hindi nila alam? Eh sa Matthew chapter 10, nangangaral na sila. Tama? So, logically, biblically, makikita natin na talagang iba yung ebanghelyo na ikinumit ng Panginoon sa 12 at iba yung ebanghelyo na ikinumit ng Panginoon kay Apostol Pablo. Yung ikinumit ng Panginoon sa 12 apostol is the gospel of the circumcision. That's the gospel of the kingdom. May kasamang healing ministry, may kasamang mga pag-heal, pagka-cast out ng devils, pagre-raise ng dead. Pero yung gospel of the grace of God, walang kasamang ganun. It's purely Romans chapter 1. Yung ebanghelyo ng biyaya ng Panginoon, ang sabi sa Romans chapter 1, verse number 16. Romans chapter 1, verse number 16. Okay? Pamilyar po tayo dyan, pero let's open our Bible for Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. What? Ano yung pagkakaiba itong gospel of Christ na ipinapangaral ni Apostol Pablo? Yung ipinapangaral po na ebanghelyo po ng 12, sabi ng Panginoon, go not into the ways of the Gentiles. Huwag kayong pumunta sa Intel. Pumunta lang kayo sa lordship of the Israel. Pero itong, the lordship of Israel. Pero ito pong ebanghelyo ni Kristo. Tingnan nyo. For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Lahat kasama. Panglahat. Walang pinipili. And by the way, yung gospel ng ebanghelyo ng ating Panginoon, ito yung ebanghelyo, kapangyarihan ng Diyos para ang tayo maligtas. Amen. Wala na akong naiisip na paraan para ang tayo maligtas, maliban lamang ipangaral ng ebanghelyo ng Kristo. Amen. The gospel of the grace of God must be preached. At ito ang kapangyarihan ng Diyos para ang tao'y maligtas. Pero ang problema, mga minamahal, 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. May problema po tayo dyan. Ito po. Verse 4. Verse 3, mas maganda eh. But if our gospel be hid, I want you to note the word our, but if our gospel, kanina may, no? Our gospel, kasi kasama na tayo ng angel. Okay? But if our gospel be hid, kanina ito nakatago, it is hid to them that are lost. Pag pinag-testimony ko yung mga miyembro po, one time po ay nag-observe po ko nag-experiment po ko, pero hindi alam ng pastor, ng 3 malaking simbahan po dito sa Pilipinas, kasi hindi lang Luzon yun. So ginawa ko, sabi ko sa pastor, bago ko mag-preach, pastor, pwede bang mag-request ako sa iyo? Ano yun, pastor? Bago ko mag-preach, pwede bang makatawag ako ng mga 3 o 4 na testimony po
paano po na sa iyo mga miyembro, yung mga kaprisyano. O sige, kayo na po tumawag kasi hindi ko naman kinala yung mga miyembro. First time po. So, nako po, yun naman na, tinawag na ako mag-talk. Tawagin natin, speaker natin, tumayo na ako. Pastor, nag-usap na kami ng pastor ninyo, sabi ko sa church. At gusto ko pong makarinig ng testimony ng inyong kaligtasan. So, upo ako ngayon dun sa napakagandang upuan. Magagaling mga malaki siya. Ngayon mga malaki si paan eh. Parang nakakayang upo eh. Gara-gara eh. Gara-gara. Nakadala ko. Wala kong church po doon. Tapos, may notebook ako. So, tumawag na yung pastor ng testimony. Ako po, ganito po, ganito, ako po. Naglagay ako ng dalawang guhit doon sa notebook ko. Dalawang guhit. Una, ano yung ginawa ko? Ano yung ginawa ni Kristo? What I've done, what Christ did, what I did, and what Christ did. Naglagay ako ng gano'n. What I did, and what Christ did. Ako po ay tinanggap po ang Panginoon. Ako po ay nagsisi po. Ako po ay ganito po. One. Pagka di ba pag lima, gagawin mo, di ba rin? Wala man lang akong marinig na testimony na ako'y naligtas dahil sa ginawa ng Panginoon. Sumunod. Ako ulit. Ganun naman. Hanapin na naman na scratch na. Buhay na naman ako. What I did, what Christ did. Ako po, siyempre, isa naman yan. Ako po, puro aya. Ako po, wala ko po yun. Sabi ko, pagkatapos po, 3 church po yun malaki pong simbahan. Wala man lang akong marinig na tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo na na-present sa kanya. How that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sabi po ng 2 Corinthians 4:3, if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Kapag yung Ebanghelyo po ay hindi mo alam, yung Ebanghelyo ni Apostol Pablo na itinuro niya rin, it is hid to them that are lost. You're lost. Kapag hindi mo alam kung ano yung Ebanghelyo ng kaligtasan mo. Maliwanag po yan. It is hid to them that are lost. Kaya sabi ko doon, kaya kailangan clear sa inyo. Paano kayo na-save? Because, ang sabi sa Romans 1:16, for it is the power of God unto salvation. Ito yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Walang ibang paraan para ang kapangyarihan ng Diyos wala sa ribulto, wala sa pagluha-luha ng mga pagtututak ng dugo, wala po doon ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa pangangaral ng Ebanghelyo. At once na naipangaral yung Ebanghelyo, pag nag-believe ka doon, kikilos yung Diyos. May kapangyarihan na effectually which worketh in you that believe. Ang sabi po ng 2 Thessalonians 2:13 po. Napakalaga po yun. Now, verse 4. Bakit po na itatago po yung Ebanghelyo ito? Sino po ang nagtatago po ito? Who's behind ng pagtatago nito ng Ebanghelyo po ni Kristo? Verse 4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, which the image of God, should shine unto them. Alam niyo kung sino nasa likod ng pagkatago ng Ebanghelyo? Ang diablo. The God of this world hath blinded. Kaya mga minamahal po, yung Ebanghelyo po, kapag hindi po yung Ebanghelyo, kaya nga kailangan alam mo talaga ano ba Ebanghelyo dapat ipangaral ngayon. Yung Ebanghelyo ba sa Matthew chapter 10 na ikinumit ang Panginoon kay Apostol Pedro sa mga 12? O yung Ebanghelyo na ikinumit ng Panginoon kay Apostol Pablo? Galatians, balik po tayo. And i-close ko na po, Pastor. Okay? Bahala na po kayo po pagkatapos ko po rito. Verse 6. Nagkaroon po ng problema po yung taga-Galatians.
Galatians chapter 1, verse number 6. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ. I want you to know the grace of Christ unto another gospel. Watch. Nagkaroon ng problema yung mga taga-Galatians eh. Pagka alis na Apostol Pablo sa Galatian Church, may pumasok eh, na Judaism eh. Okay? Sabi niya, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Verse 7. Which is not another, but there be some that trouble you, watch, and would pervert the gospel of Christ. Merong magpe-pervert eh, may magtitwist. Verse 8, mahalaga po ito. But though, we, sinama niya yung sarili niya, or an angel from heaven, hindi mga fallen angel ha, angel from heaven, okay, kahit pa anghel naggalit sa langit, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Maliwanag po yan. So, napakalaga yung ebanghelyo na tinimit ang Panginoon ko sa Pablo. Pag merong mangangaral ng ebanghelyo, kahit pa siya, kasamahan ko, kahit pa siya anghel na galing sa langit, at nangaral siya ng iba doon sa ipinangaral ko sa inyo, let him be accursed. Napakahalaga po yun. Yan po isang warning po yan. Napakahalaga po yung salita po ni Apostol Pablo na ibig sabihin, mga minamahal, yung pong ebanghelyo, pagka nag-pervert po yung ebanghelyo, nang hindi po yung purong ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ano po ngayon yung mga ebanghelyo po na tinuturo po ng katawang mga religion yun? Dinadagdagan ng works. May elements of works na idinadagdag sila ngayon. Okay? At yun po yung nakakalungkot po, mga minamahal. 1 Thessalonians. Sabi ko, pinangako ko na, no? Minsan sabi ko, nasabi ko ba kanina ng last verse na gano'n? Hindi pa naman, no? Nasabi ko ba? Marami ko na. That's set. Sabi, yung, may mga pastor na last verse, hindi ko pala last verse. Pero ito, promise po. Yan. Last verse na po ito. 1 Thessalonians 1:5. Alam niyo po, kapag ka po yung ebanghelyo po ni Kristo po ay hindi mo kailangan gumamit ng anumang gimmick. Hindi po ako against sa music, hindi po against sa mga illustration, hindi po ako against doon. Sometimes, pag nag-preach ako, gumagamit ako ng mga illustration. Pero yung pagdating po sa pagsasalwinin, pag-preach po ng gospel po, the grace of God, hindi mo kailangan ng anumang gimmick. Ulitin ko po, hindi mo kailangan gumawa ng anumang mga gimmicks na ginagawa ngayon ng mga churches para lang i-present yung gospel. Bakit po? Tingnan po sa verse 5. For our gospel came not unto you in word only. Ang ebanghelyo, pag pinangaral mo, hindi lang ito salita na. Pag in-explain mo sa tao, plain, yung ebanghelyo ni Kristo, hindi lang darating sa kanya na parang salita lang ng tao. Okay? Watch. Tingnan mo niyo. For our gospel came not unto you in word only, but also in power. Once po yung ebanghelyo po ni Kristo po ay naipangaral, huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangan i-capture yung kanyang emotion, paiyakin siya, wala bang mga bagay. Hayaan mo lang i-preach yung gospel sa kanya sapagkat yung gospel, pag ipinlis mo, may kapangyarihan yun. Ang kapangyarihan, wala sa bibig mo, wala sa galing mo, wala sa talino mo. Ang kapangyarihan ng Diyos nasa gospel. Ang kailangan mo lang, i-present lang yung gospel. At ang sabi sa verse 5, for our gospel came not unto you in word only, but also in power, and then and in the Holy Ghost. So once na naipipreach po yung gospel, hayaan mo. Hindi mo kailangan tulungan siya o namang pilitin siya. Dahil once na ang gospel po, yung true gospel ay naipreach, habang naipipreach ko, kumikilos yung Holy Spirit sa kanya. In power,
and in the Holy Ghost. Tinan nyo, last po. Tinan po, verse. And ito, but also in power, tatlo po yan. In power and in the Holy Ghost, watch, and in much assurance. Ito pong ginagawa ng mga soldier. Ididil yung tao, papatatanggapin, pamibig ka. Pagkatapos, pagbalik, bibigyan ng assurance. Tama? Mali eh. Ang assurance po kasama po sa gospel eh. Once na naunawaan ng tao, nagkaroon siya ng realization na siya'y makasalanan, na hindi niya kayang iligtas sa kanyang sarili. Ang kanyang katwiran, ang kanyang kabutihan ay maruming basahan lamang sa Diyos at siya'y patutungo sa impyerno at wala siyang magagawa. At na-realize niya na si Kristo namatay, itinibing, at nabuhay na maguli at siya lamang ang tanging tagapagligtas. At pag naniwala siya doon, tumiking yung sumpah ni Kristo sa kanya. At pag nag-believe siya doon, ora mismo na yung save siya. At merong taglay-taglay na katiyakan. Meron siyang assurance sa puso niya na save siya. Hindi mo kailangang sabihin sa kanya, bibigyan kita ng assurance para alam mo save ka. Hindi po. The gospel itself has assurance. Siguro din ko na baka di ka insurance ang nangyari po. Okay? And in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. So, kaya po napakalaga po itong ebanghelyo nito. Ito po yung ebanghelyo na ipinamit ng Panginoon para po sa ating panahon ngayon. Hindi po yung ebanghelyo na ipinamit ng Panginoon para sa mga apostol. Yung pong gospel of the kingdom, para po yan sa mga Hudyo. Eh bakit hindi yan ang pinapangaral natin? Bukas po sasagutin po natin yan. Okay, thank you po, Pastor Pasio. Amen. Wala na akong idadagdag, no? Nandun na, hindi ko kayo pwedeng bigyan ng insurance na lang. Punta tayo kay Atty. Henry. Yan ang pwede siyang mga insurance.